umaga po mga kapatid at higit po sa lahat sa ating Panginoon. Purihin si Yahweh. O si Yahweh, purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, at pagtambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Purihin nga po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Dakila po kayo, O Diyos, at walang katulad. Kayo lamang ang tunay at isa naming Diyos. Wala kayong katulad kailanman, Panginoon. Kayo ang aming Diyos na buhay, aming Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, sa panibagong buhay, kalakasan, pag-asa na patuloy niyo po yung pinagkakalob sa inyong mga anak. Salamat po, aming Ama. Kayo po, O Diyos, ang aming mapapurihan sa kalagitnaan ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na yung mga anak na pagpupuri at sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Aming po dalangin, Lord, na bigyan niyo po kami, Lord, na katapatan at maibigay namin ang pinaka-the best, Panginoon, para sa inyo, Panginoon. Natanging kayo po, O Diyos, ang maparangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, magpapaawi, tutugtog, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, praise God. Happy Sunday, everyone. A blessed Sunday. Hallelujah, ngayong araw na to, sama-sama nating purihin ang Panginoon. Sama-sama nating dakilain ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kami lalakad sa presensya mo, Diyos. Salamat, O God. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Awitin natin ang Panginoon. Tulad ng ahilang paiilan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay ahilang paiilan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang aking nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nakakati. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. O Diyos, purihin ka. Minsan paawitan natin ang Diyos. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa
Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Salamat sa iyong ginawa. salamat sa iyo. Iyong ginawa. Ating pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat Panginoon. Salamat, Salamat sa iyong ginawa. salamat sa iyo. Ginawa. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng lunas. Wala sa iyo maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Sa buhay ka pa rin, kumilos at lumabas. Wala sa iyo maipapantay. Awitan natin ang ating Panginoon. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, sa buhay ko, ikaw kumilos at lumabas. Wala sa iyong maipapantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat Panginoon. salamat, Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Ulitin ko
habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, nakakatulad. Oh Diyos, wala kang No one can compare to you, God. Wala kang katulad sa buhay namin, Panginoon. Sa iyong papuri, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God, for your holy presence, Lord God, ngayong araw po na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na sa oras po ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, naramdaman ka po namin in every corner of this place, Panginoon God. Hallelujah. Lord God, we thank you, God, for this wonderful day, Panginoon, na dinala mo pa kami, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan upang magpuri at masamba ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Ngayong umaga po na ito, Panginoon, sama-sama po namin ipanalangin ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, ang bansang Pilipinas na kung saan malaya po kaming nakakapagpuri, Panginoon, at sinasamba ang iyong pangalan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming President, Lord God, na naway bigyan niyo po siya, Lord God, ng knowledge and wisdom, Panginoon, Lord, upang may tupad, Lord God, ng tama ang mga batas sa bansang ito, Panginoon, Lord God. Bigyan niyo po siya, Lord God, ng power na nanggagaling sa iyo, Lord God, at this power, Lord God, we change into his subordinates, Lord God, at papunta po, Lord God, sa mga tao po, Lord God, na nakatira po dito sa bansang Pilipinas, Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, Lord God, ang Barangay Arcong Bato, Lord God, kung saan po nakatayo po ang aming bahay sambahan, Panginoon, Lord God. Makalinawan po ang kanilang isip, Panginoon, Lord God, na makilala at malaman po nila, Panginoon, kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, Lord God, na ang araw po na ito, Lord God, ay sa iyo lamang, Panginoon, Lord God. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, isa pangalan mo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, bago po tayo umupo, kamustahin naman po natin ang bawat isa. Alright, sige po. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na nandirito po ngayon. Wini-welcome ko po pala. Meron po tayong bagong attendee sa umaga pong ito. Pwede po kayong tumayo. Si Micaela po and si Mika po. Welcome po sa aming church. Welcome po. Very welcome po kayo dito. At salamat sa Panginoon sa inyong buhay. So bago po tayo mag-start po sa Word of God, meron po tayong konting announcement for this month of September. So, in-encourage ko po kayo na mag-join po sa ating online prayer meeting via Google Meet every 7 p.m. po. Happening po siya every Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. We also have our midweek service that is happening at every Wednesday po at 7 p.m. So, antabay na po kayo sa mga iba pang po ang announcement para sa itong month po na ito, and please keep your lines open po para sa mga further announcements. So ngayon po, tatako naman po tayo sa ating tithes and offering.
Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Babasahin ko po sa inyo mula sa Matthew 6 verse 21. For where your treasure is, there is your heart will be also. So sabi po sa verse na to, ipinapaalala po sa atin ni Jesus na ang ating pagbibigay daw po ay reflection po kung ano po ang laman ng ating puso. Kapag po ang treasures, wealth, or ating mga savings ay nakatali lamang sa mga bagay na nakakapit lamang sa mga panandaliang bagay dito sa mundo. Ngunit tayo daw po ay kapag nag-invest sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga tithes and offering, ipinapakita po natin ng tunay na ang ating puso ay tunay na para sa Panginoon. So, ang pagbibigay daw po ay hindi lamang tungkol sa mga pera or sa mga financial na meron tayo. It's an act of worship and surrender. And sa paraan po ng pagkakaloob po natin sa Panginoon ay parang sinasabi na po natin na ang Panginoon po ang nakakahigit po sa atin sa lahat and mas mahalaga po na kaysa sa ano pa man ay ating Panginoon. Na kapag nagbibigay daw po tayo ng mga bagay na meron tayo, pinagkakaloob po natin sa Kanya at pinagkakatiwala ang lahat ng meron tayo. So as we give for today po, let us allow our giving to be a reflection of our love for God. And remember po, when our treasure is placed in His hands, our hearts will be also be aligned with His will. So let us pray for our tithes and offering. Oh, hallelujah, God. We praise Your name, Lord. We worship Your name, God. Sa umagang ito, itinataas po namin sa iyo ang mga kaloob na ito, O Lord. We pray, Panginoon, na ito patuloy, Panginoon, na magbigay at maging reflection sa aming mga puso ng pagmamahal namin sa iyo. At may ito ay patuloy na magbigay ng glory and honor in Your name. In Jesus' name, amen and amen.
itaas nga po itong aking mic. Praise God. Umalis agad si Alondra. Actually po, yung special number po na iyon ay kanyang recital class. Recital day sa kanya pong instrument teaching. Palakpakan natin ng Lord sa buhay po ng kabataan na ito, no? So next week naman, mayroon pa ulit na kaya bear with us sa how great is our God. Okay, dahil yan ang recital song ng mga nag-aaral po ng instrument. So sa mga kabataan po dito, kung kayo po ay may mga anak na yung basta nakaka-pick up na, siguro mga 8 years old or 9 years old pataas, basta kaya nang maka-pick up na ng mga chords. So I encourage you na i-involve po sila dito po sa ating simbahan na matuto po sila ng ating mga instruments, matutong umawit, matuto pong sumayaw. Kailangan po yan ng ating generation na imbes ang mga kabataan ni puro iPad ang ginagawa, puro games, puro TikTok, i-involve po natin sila na matuto po ng mga bagay. Kaya lalo na po kung ito ay gagamitin po sa glory po ng ating Diyos. So magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Mula po sa aklat ng 1 John 2:15-17. And we also have Romans 12 verse 2. Sabay-sabay po natin itong basahin. Sabi po sa 1 John 2:15-17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. And we also have Romans 12:2, sabi po dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa, our Abba Father, our Savior, and our Redeemer. Ngayong araw na ito, O Diyos, aming pong pagdedwell sa iyong salita, dalangin ko na bigyan mo kami ng puso na laging handa na tumanggap ng iyong mga corrections, handang tumanggap na inyong mga encouragements coming from the Bible. And I pray na ako po, O God, na maghahatid po ng salita mo, O Diyos, ay itago mo sa iyong likuran at ikaw lamang ang makita at wala ng iba. Cleanse us, Panginoon, O God. Give us a heart that is always willing to listen and to learn to your word. And an ear, Panginoon. Open our spiritual ears and our spiritual eyes, Panginoon, that is always ready, O God, to follow the will of the Lord. We thank you, God, and we honor your mighty name. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. We may now all be seated, mga kapatid. Praise the Lord. So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. I know the struggle today na pumunta ng church dahil masarap na naman pong matulog. Dahil ang ganda po ng weather. Ito po ay sopas weather. Okay? Sopas and tulog weather with the kumot. Sarap po ng mga ganitong panahon, pero praise God dahil andito ka. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at nandito ka. Praise the Lord. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pong tinatakbong series for this month entitled Killers of Spiritual Maturity. Kung saan itinatalakay po natin yung mga rin kung bakit tayo nahihinder na mas mag-mature pa further and be used further in the kingdom of God. For the first few episodes po, mga kapatid, we had discussed about spiritual laziness, we have talked about pride, and last week, kung matatandaan po ng bawat isa, we talk about bitterness or unforgiveness. And to reveal the next suspect po, I have entitled this message for today as Worldliness, Losing Your Appetite for God. Worldliness, Losing Your Appetite for God. And from that title, alam na po natin agad kung sino po ang pang-apat na salarin. Amen po ba? Ang laki naman po ng pagkakasulat saan. Okay. Yun po ay ang worldliness. O sa Tagalog po ay ang pagiging makamundo.
So we all know mga kapatid that our permanent citizenship is not in this world. Hindi po ito ang permanenteng magiging tahanan ng bawat isa. But our citizenship belongs to heaven. Amen. Pero naniniwala po ako na merong malaking purpose ang Diyos kung bakit hinayaan tayo ng Panginoon na magkaroon po ng temporary life in this world. Meron pong bigger purpose. Bakit minsan naisip natin, bakit hindi na lang tayo diniretso sa new heaven and new earth? Why do we still to live in this world? Meron pong malaking purpose ang Diyos. Maaring ito ay to prepare us. Maaring ito ay to test us for us to find our own purpose and of course to actually enjoy what is in the world. Sabi nga po sa James 1:17, everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. Ang lahat to ay nagmula sa Panginoon at ang mundong ating tinitirhan at ginagalawan ay regalo po ng Diyos sa bawat isa. But because of the free will of man, choosing to do things that are against God's will, ang nangyayari po, ang mundo ngayon became polluted, became sinful. Sa madaling salita, ang mundo na ito ay pinaghaharian ng kadiliman. Aware po ba kayo that Satan right now ay wala sa hell? Let me correct, wala pa siya sa hell. Because the gates of hell will open in the final judgment. And the hell is not a place for Satan para siya ay maghari-harian. Hindi po totoo yung nakikita natin sa TV na sa hell, si Satan ay patawa-tawa habang yung iba ay nahihirapan. No. But actually, hell is created for a punishment for Satan and the devils. Okay? Kanyang mga kampon, and that will be open in the final judgment. So meaning, mga kapatid, kung si Satan ay wala pa sa hell, ang kaharian ni Satan ay hindi sa impyerno dahil unang-una wala nga siya doon and that is a punishment for him, then nasaan si Satan? O, wag mo tignan yung katabi mo. Okay. Sa madaling salita, si Satan po ay naririto. Nasa mundong ito. Okay? Which is very, very, very evident. Do you agree? Pansinin mo, ano pong nangyayari sa mundong ito? Puro patayan, puro awayan, ang daming krimen, dumarami ang mga ganid, saan ka makakakita ng buhaya na nakabarong at may 40 luxury cars? Diba? Sobrang kakaiba po, di ba? Lahat umiikot sa pera, halos lahat papatay para sa pera, halos lahat gagawin ng lahat, makalamang lang sa iba. We are living in a very dark world. Kaya nga tayong mga Kristiyano, we have been constantly reminded ng Biblia. Noon pa lang alam na ni Jesus na mangyayari ito eh. That's why He is constantly reminding. The Bible is constantly reminding us to do not love the world and do not conform. Sabihin mo, conform. Sige, sabihin niyo po, conform. Okay? To the patterns of this world. Amen po ba? May nakikinig po ba sa akin? The Bible is reminding us to do not love the world and do not conform to the patterns of this world. However, ang mahirap dito mga kapatid, even tayong tinatawag na light bearers, mga gospel bearers, mga ambassadors of Christ, na dapat ay tinatawag na godly, ay nagiging worldly. Nagiging karnal. Tayong mga pinagkatiwalaan ng ilaw ng Diyos to shine in this very dark world ay unti-unting napupundi ang ilaw. Ang masaklap pa minsan, may mga Kristiyanong very in denial pa. Sina-justify pa ang ating mga sarili. May mga justification pa tayo ng mga Bible verses. Eh wala naman yan sa Bible, pastore. Di naman yan sinabi sa Bible, pastore. Ano napapansin natin ngayon? Mga self-proclaimed Christian pero nagpo-promote ng online sugal. Diba? Mga born again daw pero suportado sa kasal ng mga LGBT. Mga Christians daw pero social drinker, social smoker, vapor, worker
workers ng church, pero nakikipag-live-in. Born again daw. Pero palamura sa personal. Do you get me? Hindi natin namamalayan, mga kapatid, na imbes na godly attributes ang ating pinoportray na dapat godly attributes, kabaliktaran po ang nangyayari. Now, ano bang kabaliktaran ng godly? Worldly. Again, I'm not saying this to condemn everybody, but what I would like to impress to everyone, the reason why we are not maturing in our service to the Lord, kahit gano'n na tayo katagal sa simbahan, bakit hindi tayo nagmamature? Because we are becoming worldly. We are conforming to the patterns of this world. We are started na makisalamuha na po sa mga maling ginagawa ng mundo. I am relaying this message to everyone because we know that if we let the world consume us, mga kapatid, we let the Holy Spirit leave its temple and we start to crave worldly things, and suddenly we lose our appetite to God. The danger is, kapag mas nabubusog ka na ng bagay sa mundo, nawawalan ka na ng gana sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kaya you started to think, ay ayoko sa church, ang daming bawal. Ay ayoko na dyan, ang daming requirements. Ay ayoko na sa church kasi judgmental ang pastor. Ayaw sa LGBT. Mind you, mga kapatid, we are not against the person, but we are against the action of the person, specifically if the actions are condemning God's word. Pag masyado ka nang nakokonsume ng world, mga kapatid, unti-unti, ang dami mo nang nakikitang pangit sa simbahan. O wag titingin sa katabi. Pag pangit, titingin agad sa katabi. Judgmental yarn. Nag-start ka nang magreklamo. Nag-start ka na, nakakasakal naman sa church. Medyo nakakasakal kasi bakit naman nandito yung tali Nag-start ka na puro imbes Christian music ang pinapakinggan mo. Mas na-enjoy mo na yung mga kantang nalasing kagabi. Anong laman ng playlist mo, kapatid? You started to neglect your duty sa church. Kasi mas mahalaga na sa'yo kumita ng pera. Pera. Gusto ko ng pera. You started na lumiban na simbahan kasi mas gusto mo ng mga umattend ng mga party. Pastoran, dami namang bawal. Hindi ko sinasabi na wag mong gawin yan. But what I would like you to understand, kapag mas ganado na po tayo sa mga bagay sa mundong ito, kaya sa mga bagay na konektado sa Panginoon, pag-isipan mo, kapatid, am I getting worldly? Worldliness kills your spiritual appetite but by filling your heart with temporary pleasures, possessions, and popularity that can satisfy or that cannot satisfy your souls. We need to be aware, kapatid, na ang mundo, ang pangako niyan palagi pleasure. Pangako niyan lagi ginhawa. Pangako niyan popularity, possessions. Which are again, lahat ng bagay na iyon temporary. Hindi naman kayang ipangako ni Satanas sa atin ang eternal No. Kaya lang niya temporary. Time will come, mapupunta siya sa impyerno. Kasi nga siya din temporary. Kaya laging ang bukang bibig ng kaaway ay kailangan yung maginhawa na sa ngayon. And if tayo pong mga lingkod ng Diyos ay magiging forever denial and not aware of how Satan baits us into this worldliness, hindi po mangyari isang araw, mga kapatid, magulat na lang tayo, ay trap na tayo sa kamunduhan. Now, let's have a deep dive of how the enemy baits us to the worldliness. How the enemy baits us to the worldliness. Una, the allure of pleasure. Lust of the flesh. Sabi po sa 1 John 2:16, for everything in the world, the lust of the flesh. You know what? Ang napapansin ko po dito sa ating mundo, we live in a generation that worship pleasures. Aba? The generation that always crave for pleasure. Madalas, ang mga tao nauuna ang pleasure kesa sa ng Holy Spirit. We want everything in instant. Masyado nating gino-glorify ang tawag ng flesh, yung laman.
We want to feel good palagi. Ang turo ng mundo, di ba? Ano sinasabi ng mga tao sa paligid? Do what makes you happy. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, sige, gawin mo lang. Gawin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Sige, hanggat nabubuhay ka, di ba? You'll only live once. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, gawin mo lang. Pero this is a reminder for everyone, church. Not everything that makes you feel good is right and pleasing in the eyes of the world. Hindi porket mapapasaya ka, tama na. Amen? Let me repeat that. Hindi porket napapasaya ka, tama na. Kung ngayon yung jowa mo napapasaya ka, hindi porket napapasaya ka niyan, tama na. Tamang tao siya sa'yo, hindi. Hindi po yun. Kasi kahit kamalian, mapapasaya ka. Kung kasiyahan lang naman ang hinahanap mo, kahit mali, mapapasaya ka. Pero kung ang hinahanap po natin is to live by the standard of the Lord, then kailangan nating ipagpaliban ang flesh. Pastora, normal naman yun, di ba? We are living in flesh. Kaya nga po, panay paalala sa atin ng Biblia to resist the laws of the flesh. Kasi po, pag flesh, laman ng ating pinairal, we will be trapped palagi po sa kagustuhan ng flesh. Kaya isa nga po, sa fruit of the Holy Spirit, self-control. Self-control is very important. And self-control can only be attained if we have the Holy Spirit in us. Isipin nyo, isipin nyo to, ang gusto ng katawan natin kumain ng kumain, tama ba? Pag ba kumain ka, masaya ka? Masaya ka. Pag araw-araw kang nag-samgyup, masaya? Masaya. Araw-araw eat all you can, masaya? Masaya. Araw-araw minuto, soft drinks, iced coffee, milk tea, masaya ka? Yes, it will make you happy. But it glamorizes the flesh, specifically your appetite. The question is, masaya ka nga, tama ba? Mabuti ba ang maidudulot? Hindi kasi porket sa una masaya, okay? Pero tama na. Sa una, masaya, pero pag panay-panay na, nawala na yung self-control over your flesh, marirealize mo na lang na, dapat pala ko na ginawa yun kasi may sakit na ako ngayon. Alam niyo po, ang babata ngayon ng mga tinatamaan ng KCD. CKD pala. Magbibigay lang na information, mali pa. CKD, Chronic Kidney Disorder. At an age of 12 years old, dinadialysis na. Alam niyo po kung gaano kahirap ang dialysis? At gaano kamahal ang dialysis? Dito po sa Pilipinas, hindi libre ang dialysis. Sa ibang bansa siguro. Pero dito po, mentally, physically, nakakapagod ang dialysis because every week, kailangan mo ata 4 times or 3 times, I'm not sure, na i-dialysis para saan? Kasi pag wala na yung kidney mo, na capability na linisin or i-cleanse yung katawan mo, kailangan mo nang sumailalim sa dialysis to cleanse your blood, to cleanse your body. And that is a lifetime maintenance. Soft drinks pa more. Milk tea pa more. Samgyup pa every week. Okay? Pray tayo ng pray, Lord, good health po para sa akin. Pero wala tayong self-control. Do you get me, church? Huwag tayong mag-pray ng good health if we are not responsible enough to control over our flesh. Okay? Hindi po tayo bibigyan lang ng Diyos ng good health, but we always have the control over our body. Amen po ba? Okay, magde-December na naman. Ber na naman. Okay? Mag-ingat po tayo sa ating mga katawan. Yung mga may alta presyon, mag-walking na tayo. Yung mga kabataan, wag na palaging mag-milk tea. Iwasan ng junk food, iwasan ng fast food, iwasan ng mga matataas po sa sodium, sodium sa asin, maalat. Okay? Loss of the flesh. Ano pa?
flesh po, ang pinairal natin, the world is pushing us na makinig po palagi sa kagustuhan ng laman. Kaya maraming mga kabataan din ngayon, ang babata pa, involved sa pornography. Ang mapapansin po natin ngayon, very normal na ang premarital sex. Ang mga tao nagtataka pag hindi kayo nagsisex ng boyfriend mo. Di ba makailan lang, may kinasal po, isang artistang babae at lalaki. And they practice abstinence. Anong reaction ng mga tao? Wow, ang galing. 12 years, abstinence, wow. Actually, dapat hindi wow yun eh. Dapat normal yun. You get me? Dapat normal yun eh. Tapos pag nabuntis, ilalaban, abortion. Pag nabuntis ng anak, ano ipaglalaban? Divorce. Kasi ayaw pang mag-commit sa partner. Anong mangyayari? Broken family. An ending, sira na ang buhay mo, sumira ka din ng buhay ng iba. Kasi yung family mo eh. Do you see the domino effect? If the flesh, mga kapatid, ang namayani po sa atin. Yes, for now, masarap. Yes, for now, masaya. Sabi nga nila, kung ano yung bawal, yun ang masayang gawin. Yun ang masarap gawin. Pero, pakinig po kayo. That everything that we do, mga kapatid, may consequences. We reap what we sow. Kaya kung ang ginagawa po natin ay fleshly, worldly, wag po tayong mag-expect ng biyaya. Wag po tayong mag-expect ng magandang epekto. Tapos pag nakaranas po tayo ng struggle, sisisihin natin si Lord, Lord, ba't ba naman ako nilagay sa ganitong sitwasyon? Okay. Si Lord ba ang nagdesisyon sa ating mga buhay? Hindi. Tayo. May free will tayo. Isa ba po? Because of the loss of the flesh, madalas, pinagpapalibanan natin ang gawain ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, today, you have overcome the loss of your flesh by going to church. Kasi po, sabi ko nga kanina, ang sarap matulog, ang sarap humilata, ang sarap mag-Netflix and chill. Puro tayo feasting, pero ayaw na ng fasting. Kailan pa tayo huling nag-fasting? January pa, ng seasons of prayer. Kamusta naman po? Alam niyo po, maganda pong nadudulot ng fasting, maniwala po kayo. Nakakapayat na, nakakaganda pa, nakaka-spiritual pa. Mag-fasting po kayo. Alam niyo po yung intermittent fasting, gawin niyo po yan, tapos samahan niyo ng prayer. Magandang recommendation niya. Go-glow up ka pa. Kasi the more that we make our flesh lead us, the more we lose our spiritual health. Kapag po mas inuna natin ang mga bagay over our spiritual life, nagsasuffer po yung ating spiritual health. Worldliness deteriorates our spiritual health. Kaya evaluate po natin ang ating mga sarili. Sa ating buhay, sino ba ang mas nangingibabaw? Yung pleasure ba o ang Panginoon? Pangalawa, the pull of possessions, lust of the eyes. 1 John 2:16, the lust of the eyes. Worldliness also comes through what we see. Kung kanina po, ang trap is through our flesh. Ngayon naman po, ang trap is through our eyes. And that is true. Ang pagkakasala ay kadalasan nagmumula sa mata, nagmumula sa ating nakikita. And the loss of the eyes, ano po ang kinahihinatnan niyan? Inggit. Yung puro siya, sana all. Sana all. Mag-ingat po kayo sa kakasana all, ha? Ingatan niyo po yung kakasana all. Kasi baka hindi na lang biro ang sana all, pero talagang naiinggit na ang sana all. Yung kailanman na hindi naging masaya kung anong meron siya dahil mas nakatingin po siya sa kung ano ang meron ang iba. Kaysa mas mag-rejoice sa blessing na binigay ng Diyos, ay laging naiinggit. Laging ang isip, kulang pa to, gusto ko pa. Nakikita natin, di ba? Pag bago gadget ng kapitbahay natin, gusto rin natin. Ngayon po, lumabas na po ang iPhone 17. May bagong iPhone 17 Air. Ang nangyayari, di na naman magkamayo. Kaya di talaga ako naniniwala na mahirap ang Pilipinas eh. Kasi nga, lahat sa atin talaga naman, kadalasan, bago lagi ang cellphone. Di nagkamamayaw ang Pinoy.
Yung iba kakabili lang ng phone last year, gusto na naman ng bagong phone ngayon. Amen? Para saan? For the clout? Gumagana pa naman yung cellphone mo eh. Functioning well pa naman ang gadget mo eh. Pero dahil ayaw mo paghulihan, bibili pa rin siya kahit magkanda baon-baon sa utang. Buy now, pay later. Hilig natin dyan eh, no? Buy now, pay later. Pero ang ending, pay forever. Hindi na nakaalis sa utang. Meron pong iba nakikita, mga classmates niya, panay travel, punta sa Singapore, punta sa Japan, punta sa Boracay. Gusto rin natin para saan? For the sake na isipin natin, hindi tayo nalileft behind. Ayaw magpakabog. Eh, gusto laging nakikipagkompetensya, ayaw nang nalalamangan. Yan po yung mga tao na malaki po ang issue sa lust of the eyes. Dahil pleasing sa mata, gagawin ng lahat kahit magkanda utang-utang, magkabaon-baon sa utang, bibili ng iPhone kahit itlog na lang ulamin araw-araw. Nagme-make sense ba? Diba? Nakita mo ang ganyang mga post sa Facebook, bumili siya ng iPhone tapos ang ulam niya for 6 months na, 1 year pa itlog, sardinas. Hindi rin po yun masyadong healthy. Opo, healthy ang itlog protein. Pero, ang taong laging trap sa loss of the eyes ay ang mga taong hindi marunong makontento. Why? Kasi alam niyo po, the more you look, the more you want. Kahapon nga po, sabi ko dito sa tablet, namimiss na ako ni Shein na kasi doon po ako namimili ng damit. Mimiss na ako ni Shein. Sabi po sa akin nung katabi ko, huwag ka na tumingin kung hindi ka naman bibili kasi nga, the more you look, the more you want. Mag-aano ka lang sa sarili mo, kawawa naman ako, di na ako nakakabili. Pero tumingin ka sa damitan mo, ang daming damit. Diba? Ang problema mga kapatid, kahit kailan, hindi nasasatisfy ang mata. Proverbs 27:20, the eyes of man are never satisfied. Kaya nga yung ibang asawa, nag-cheat pa rin. Kahit ang gaganda na ng asawa, gaganda na ng girlfriend. Kasi pag nakakakita ng bago, at dahil hindi siya nasatisfy sa luma, magpapalit, parang damit lang. Lust of the eyes. Kalaunan, from lust of the eyes, lust of the flesh. The eyes of man are never satisfied. Laging gusto ng bago, laging gusto ng latest, laging gusto yung mas maganda, mas high-tech. At ano po nagiging result dito? Greediness. Kaya tignan nyo, bakit yung mga politikong nasasungkot sa flood control issue? Partida, mayayaman na yun ah. Maintindihan ko pa kung mga kagaya ko na talagang masangkot sa flood issue ba, ako nga kailangan niya. Pero, ang yayaman na nila. Hindi sila nagigikahos. Why? Lust of the eyes. Mas gusto ng mas maraming possession. Mas gusto ng mas maraming ari-arian. They are never satisfied. Kaya po gumagawa ng mali. Kaya ang paalala po sa atin ng Lord, always strive to live with contentment. Hindi tamad, pero marunong makontento. Sabihin mo sa katabi mo, be contented. Be thankful. Huwag maging mapaghangad, but bagkus maging mapagpasalamat. Alam niyo po, nakikita ko, ang laki po siguro ng ibabago ng mundong ginagalawan natin kung lahat po tayo ay matutong mamuhay ng may contentment. Siguro hindi na maglalabas si Apple ng iPhone every year. Kasi lahat ng tao, okay na ako sa iPhone 7 ko, gumagana pa naman to eh. Siguro si Shopee, mababankrupt. Siguro yung yun lang po yung downside. Pero alam niyo po, malaki po yung magbabago if we live in contentment. Kung ang mga tao po ay matututong maging mapagpasalamat kaysa maging mapaghangad. Hindi po sinasabi ng Diyos na huwag po tayong mangarap, na huwag tayong mag-strive ng abundant life. Pero po ang pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos, if our lives are to focus on material things, if our lives are to focus on possessions, properties, gadgets, we are investing in the wrong things.
Lagi ko po itong sinasabi sa bawat isa. Hindi po pera ang kailangan ng tao para mamuhay ng masaya at payapa. Alam niyo pong kailangan natin? Si Lord. Si Lord. Kasi I observe po, walang nangyayari sa taong pera lagi ang hinahabol sa buhay. Hindi mo marireach ang end. Magtrabaho ka ng magtrabaho, huwag kang magsimba, tingnan mo mangyayari sa'yo. Mababurn out ka. I tell you that, mababurn out ka. At the middle of your life, sabi mo, ano ba talagang nangyayari sa akin? Ano bang hinahabol ko? Why? Kasi hindi talaga pera ang kailangan natin eh. Si Lord. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ha? Si Lord ang kailangan. Ang habulin natin si Lord, amen? Ang habulin natin yung source ng biyaya. Si Lord ang source ng abundance. Ba't mo hahabulin ng pera? Ba't mo hahabulin ng possessions? There are just material things. Sabi nga nila, hindi mo yan madadala sa langit. Pero pag si Lord ang hinabol mo, abundant life na dito, on earth, ang pangako niya, mas abundant ang life sa heaven. They are just material things. Tuon tayo sa creator ng lahat ng bagay. Kung nasa harap mo ngayon, sino bang ng Apple? Steve Jobs ba? Nasa harap mo ngayon, Apple o si Steve Jobs? Si Steve Jobs ang punta ka doon kasi siya yung may Apple eh. Siguro dami niya doong Apple. Siya yung gumawa nun eh. Diba? Eh? So why are we running towards material things if we can run towards the creator of these things? Sabihin mo sa katabi mo, kay Jesus tayo. Sa Senado. Diba? Sa Senado. Okay. Number 3, the trap of popularity, pride of life. 1 John 2:16. Last thing po na binanggit po dito sa aklat ng John, 1 John 2:16, ay may kinalaman po sa worldliness, is beware of pride of life. And I know natakal na rin po natin ito in our week 2 sa ating series. Now, ano ba yung pride na hatid po ng world? Sabi dyan, it is the desire to be admired, to be respected, or to be exalted. Nakakita ka na ba ng tao na ang gusto siya lagi yung bida? Eh, siya yung star. Eh, na dapat siya yung nare-respeto, siya yung dapat nauuna. Marami pong ganyan sa mga kapaligiran natin, mga privileged people. Ako yung may karapatan sa kalsada, right of way to way. Bakit ako magpapasingit? Ako, karapatan ko mauna kasi kanina pa ako dito eh. Di ako pwedeng mag-adjust, kayo mag-adjust sa akin. Mga ganong thinking po. Kahit sa simbahan, meron din pong ganyan, diba? Di naman gagana ang ministry pag wala ako dyan eh. Pangit kaya ng tugtugan pag di ako yung singer. Pag di ako yung gitarista, pangit yan. Ay, wala ang dal ng tugtugan. Eh, hindi naman uunlad ng church kung wala ako kasi ako number 1 supporter niyan eh. Alam niyo po yung imbes na glory to God, naging glory to you na po. Ganyan po ang promotion ng mundo. Flex dito, flex doon. Don't get me wrong. If you're just thankful and proud of your achievements, it's okay. But the question is, the $1,000,000 question, ano ang motive mo? Ano ang motive mo? Kadalasan na mga caption dyan, this is not to brag, but to inspire. May ganun pa silang caption. Pero dami ganyan. Yung content, puro flexing na lang ng kayamanan, wala ng value, wala ng substance. Pride of life is boasting about what you have or who you are. Kung anong reason mo is para lang magyabang o mag-inggit, dun po tayo nadadali. When the motive is not right, that's when pride comes in. Mga kapatid, meron pong fine line ang pagiging confident sa Lord versus sa pagiging hambog lang. Eh, basta na, paano mo malalaman? Baka naman confident lang talaga siya in the name of the Lord. Discernment po yan. Ang confident po sa Lord, if the person is, ang confidence niya ay nasa Diyos, hindi niya kailangan magpasikat, hindi niya kailangan na idildilan sa iba na magaling ako, capable ako. Ay,
Hindi niya kailangan na siya yung laging star, but it comes from within. Nakikita ng iba. Pero pag yung tao, puro hangin lang, kadalasan po sa mga ganyang tao, magaling lang sa salita, pero hindi naman nilalakaran ng kanyang mga sinasabi. Magandang example dyan, mga kapatid, in the Bible, is yung mga Pharisees, di ba? Imagine, kabisado nila yung 600 laws of Moses. Kung Bible quiz bee ang labanan, for sure panalo sila. Bukang bibig nila lagi yung mga laws, pero bakit lagi sila yung kinokorek ni Jesus? Dumating pa yung time na sinabi ng Diyos na wag silang tularan, di ba? Kasi ayaw po ni Lord, nasundan natin yung puro salita lang, puro yabang lang. Sabi nga po, walk the talk. Do what you preach. Wag po tayong puro salita lang, tas di naman nakikita sa atin. Amen po ba? Yun po ay yabang lang. Yabang lang. Why pride of life is dangerous? Una, it shifts worship from God to self. Imbes na si Lord ang center, sarili mo na. Nawawala na ang glory to God at napupunta na sa tao. Next, it breeds comparison and envy. Dahil gusto natin lagi tayo yung on top, you begin to compare yourselves with others. Kung sinong mas mayaman, sinong mas maganda, sinong mas angat, sinong mas sikat, sinong mas successful. Number 3, it leads to spiritual blindness. Akala mo, pag magaling ka na, pag sikat ka na, okay na, pero sa harap ng Diyos, empty ka pala. Yun po ang masaklap. Sabi po sa Revelation 3:17, you say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Ang sakit po nun. And number 4, it ends in destruction. Sabi po sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. History proves it po. Lahat ng mayabang ay bumabagsak. Now, how can we escape worldliness? Ano ba yung mga pwede nating gawin upang tayo ay hindi po tuluyang matrap sa pagiging makamundo? Una, renew your mind daily. Sabi po sa Romans 12:2, guard what you watch, listen to, and absorb. Kapatid, anong lagi mong pinapanood? Ano lagi mong binabasa? Saan ka laging nagdedwell? Saan nauubos ang oras mo? Baka mas updated ka pa sa latest trending sa TikTok kaysa sa gawain ng Diyos. Pag group chat ng church, naka-ignore, naka-silent. Pero pag group chat ng mga chismis, active na active tayo, bumabangka pa. Sabihin mo, wag gayon. Sabihin mo sa katabi mo, wag gayon. Wag ganon. Maging mindful po tayo sa kung saan po natin dinedwell ang ating mga oras. Kasi lahat po ng nape-perceive ng ating senses, it's either what we saw, what we hear, and yung ating mga bibig, ang lahat ng nape-perceive niya, na-absorb natin. And it corrupts our heart, it corrupts our spirit. Kaya po ang reminder sa atin, renew your mind daily. Kung natotoxic kayo sa nangyayari sa Pilipinas, tigil niyo muna yung panonood ng hearing sa Senado. Baka kasi napapamura ka na dahil sa mga sagot ng mga contractors, imbes na irally natin ito sa panalangin. No? Noong nakaraan nga po, nagsuspend po yung aming office dahil po sa mga rallies, pag-aaklas. Sinuspend po yung aming pasok. Kapatid, this is just a tip for everyone. Huwag na tayong sumali dun. But alam niyo po, ang kailangan gawin ng mga Kristiyano, meron po tayo na responsibility sa nangyayari sa mundong ito. Alam mo kailangan mong gawin? Makinig po kayo. Alam mo kailangan mong gawin ngayon? Kailangan nating manalangin. Kailangan nating magsama-sama, hindi para mag-aklas, kundi para manalangin. Kasi po, pag nagkagulo po ang bansang Pilipinas, hindi pwedeng hindi tayo maaapektuhan. Nagigets niyo po yung severity ng nangyayari po sa bansang ito. Diba?
Kaya anong kailangan nating gawin? Huwag na tayong makisali din sa gulo. Magsama-sama tayong manalangin. Ipanalangin natin na magkaroon ng kapayapaan, maalis ang mga dapat maalis, magkaroon ng gobyernong tapat. Yung totoong tapat. Hindi yung sa gobyernong tapat, tarat-tarat. Hindi po. Yun po ang kailangan natin. Huwag na tayong makisama sa rally. Ang samahan natin, prayer rally. Amen po ba? Number 2, redirect your desires. Psalm 37:4, delight in the Lord, make Him your satisfaction. Evaluate your heart desires. Alam niyo po ang magandang tanong para malaman mo kung gagawin mo ba to o hindi. Ang tanong mo sa Panginoon, Lord, ito bang ginugusto ko ngayon? Will mo? Pangalawa, Lord, pag ginawa ko ba ito, mag-glorify ka dito o hindi? For example, in your smallest decision, Lord, kung bibili ba ako ng iPhone 17 Air, 100 terabyte, buy now, pay later, mag-glorify ka ba dito? Kung ito bang course na ito, Lord, ang kukunin ko, mag-glorify ka ba? That's the question for you to decide on things. Kung ang bagay na ito ay mag-give ng glorification to our Lord, then it is a go signal. And if it's not, then it's not. Huwag po sarili ang ating isipin, bagkus always make sure that we are always in God's will. I-desire natin ang desire ng Lord. Alam niyo po, pag dinesire niyo ang desire ng Lord, may iwasan yung masaktan. Iwas heartbreak. Iwas frustration. Kasi po kapag sariling desire natin ang laging susundin, asahan mo mag-fail tayo. Pero pag ang desire natin always align sa desire ni Lord, iwas sakit, iwas frustration, iwas failure. Number 3, remember eternity. 1 John 2:17 says, invest in what will last forever. God's word, souls, and obedience. Mas bigyang pansin po natin ang mga eternal na bagay kumpara sa temporal. Yang pera lilipas yan, yang birthday ng pinsan mo lilipas yan. Yung reunion nyo nung elementary ka pa na halos hindi mo na matandaan kung sino yung mga classmate mo doon, lilipas yan. Yung effort, ililipas po yan. Pero pag ibinigay po natin ito, ininvest natin sa Panginoon, malaking investment yan. Kaya maraming mga tao, ayaw mag-commit sa church. Ayaw mag-worker. Ayaw mag-leader. Ayaw mag-pastor. Kasi ang tingin nila pag doon ko ininvest, nakakapagod, sayang oras, biruin mo, Sunday na lang pahinga ko, igugugol ko pa sa simbahan. Ano ba yun? Sunday na lang rest day ko, maglalaba pa ako, nakakapagod kaya pag sa church ka maghapon. Pero alam niyo po mga kapatid, this is a testimony. 13 years in my experience serving the Lord, kahit kailan wala kang dapat ipanghinayang, dahil lahat po ng binigay mo sa Panginoon, babalik yan sa'yo ng doble, triple. Yung money, ibabalik yan ni Lord sa'yo, sobra pa. Yung kalakasan, binabalik ni Lord yan sa'yo. Yung wisdom, yung talent, ini-equip ng Diyos yan. Kaya po sa mga naririto na matagal na pong attendees, huwag po kayong matakot na maging worker ng church. Amen? Hindi kasi yan lang, benchmark, hindi ka lang para doon. But God has installed something big for you. I know in my spirit, pero na dito matagal nang tinatawag ng Diyos na maging worker. Huwag kang matakot na mawalan ng oras. Huwag kang matakot na mawalan ng resources. Kasi we are investing in eternal things. Huwag kang tumingin sa mawawala yung oras ko, Sunday na nga lang ang pahinga ko. Minsan may Saturday pa napatawag sila, pastor. Ang tingnan po natin is yung gagawing paggamit sa atin ng Diyos. Kasi you know what? Based on my experience, pag ginamit ka ng Diyos, ang kalakip niyan, joy and pagpapala. Di ba po mga matagal ng leaders and workers ng church? Tingnan niyo po sila ngayon, ang tataba na. Grabe ang pagpapala eh. Kasi di ba sabi nila, patatabain ang guya. Eh, di ba? Ang lalaki na. Kasi yun ang blessing. Ay, kung gusto niyo po ng blessing,
mag-serve sa Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mag-serve ka na. Mga matagal na diyang inuudyok ng Holy Spirit, mag-serve na tayo. And number 4, resist compromise. Stand firm. Kahit iba po ang choice ng karamihan, don't lower your convictions just to fit in. Okay lang na hindi ka uso, okay lang na hindi ka nagsusuot ng mga crop top o yung labas na yun, okay lang yun. Okay lang na mukhang hindi ka normal sa iba. Okay lang na ikaw lang ang nagpe-pray bago kumain sa opisina nyo. Okay lang yun. Okay lang panindigan ang faith. And that's totally fine. Do not let the compromising world take away your faith and your belief. Alam niyo po, we are the new Stephens, the new Paul of this generation. Yes, maaring madaming magalit sa'yo o tingnan ka bilang isang taong weird. Bakit ka naghahatid ng word of God sa school na to? Ano ba yan? Ang weird naman. Maaring gano'n magpaningin nila sa'yo. Pero ang mahalaga po ay hindi yung sinasabi ng iba. We do not live for the approval of anyone, but we live for the approval of our God. Yun po ang pinakamahalaga. And those are the 4 things on how can we resist worldliness or escape worldliness. Renew your mind, redirect your desires, remember eternity, and resist compromise. And for my conclusion, mga kapatid, Colossians 3:2 says, set your mind on things above and not on earthly things. Alam niyo po mga kapatid, the world will fade. The things in the world will fade. Lahat ng ito lilipas. Lahat maluluma. Lahat tayo tatanda. Ang kalakasan ay hindi laging on top. The world will fade. Darating ang panahon, in the new heaven and new earth, itong mundo na ito, mawawala. Because God will create a new heaven and new earth. But you know what? What will last forever? Ang salita ng Diyos. So don't waste your appetite on what will not last, but feed on what is eternal. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo pong lahat ay manalangin. We praise you, Holy God, and we magnify your precious name. Hallelujah, God. We glorify you alone, Lord. Salamat, Panginoon, sa kamulatan na iyo pong binahagi, O God, ngayong araw na ito. Na maaaring ang aming mga buhay ay unti-unti na nadadala ng kamunduhan. Pero Lord, we know that this message is very relevant and timely for each one of us. Na kami pong mga pinaglaanan mo, pinagkatiwalaan mo ng ilaw na dapat ay nag-shine sa madilim na mundong ito, ay dapat patuloy na mag-burn ang aming mga puso. The fire is burning in our hearts. At hindi ito, Panginoon, masira, matoxicate ng mundong ito. Lord, tulungan mo kami. Banal na Espiritu Santo, tulungan mo kami, O Diyos, na umiwas sa mga kamalian, i-overcome ang aming flesh. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu Santo, karoon ng kasapatan, kapangyarihan to overcome the lust of our eyes. And God, sa panahon, O Diyos, na ang aming mga sarili na ang aming naitataas, i-rebuke mo kami, Lord. At lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, na bukod sa lahat, ikaw lamang ang karapat-dapat, ang pinakamataas, na papuri at pagsamba. Hindi ang aming mga sarili, hindi ikaw lamang, O Diyos. Allow us to be humble in your spirit. We thank you, God, and we magnify your precious name. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. This time, church, let us prepare our hearts for our communion. I receive my sight and
Sabi po sa 1 Corinthians 11, verses 23 to 26, For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks for it. And he broke it in pieces and said, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, he took the cup of wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes. Alam niyo po ang ating Panginoong Jesus. He was able to give up the privileges of heaven and to go into this world. At siya po, naranasan niya rin po na mamuhay sa mundong ito. Ang kahanga-hanga pong attributes ng Lord Jesus Christ ay hindi po siya nagpadala sa kamunduhan. Pagkus, siya po ay nanatiling matatag na kahit po ang daming mga persecutions na nangyari in this world, madaming mga taong tumutulig sa kanya, tinatawanan siya. Pero he was able to stand firm because alam niya po yung goal na gagawin niya. Alam niya po yung magiging kapalit ng kanyang gagawin. And that is to save the world. Na maaaring ang kanyang katawang lupa ay maapektuhan. Maaaring ang kanyang pisikal na pangangatawan ay masira. Pero it was for a greater purpose. It was for a greater purpose. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus, for overcoming the world. And God, help us to overcome the world as well. Salamat dahil merong banal na Espiritu Santo na iyong iniwan upang gumabay sa amin. Ituro sa amin ang mga dapat naming gawin. Ilagay kami sa mga tama, Panginoon, na pag-iisip. And Lord, as we take these emblems, this signifies that you are cleansing every inch of sin in our hearts, in our body, in our soul. Sa pagtanggap po namin ito, ay tinatanggap din po namin ang panawagan mo. And that is to continuously be an ambassador of Christ, the salt and light of this world that will shine in this dark world. We thank you, God, and we honor your mighty name. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin kainin ng bread at inumin po ang juice. Praise the Lord. Ngayon din po, every second Sunday po ng ating pong service ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na missions offering. This is our partake para po sa mga mission po na ginagawa ng ating simbahan. Meron po tayong mga gospel boats, meron po tayong mga gospel buses, outreaches po na ginagawa to reach the lost soul. And this is our showing of our love for those lost souls. Tayo pong ay magkaloob sa Panginoon. Jesus.
thank you, God, for being our source of strength, our source of favor and wisdom. And thank you, God, for not leaving us behind. Thank you, God, for the assurance that we will be able to experience the eternal life. And thank you, God, for all the blessings that you have done in our lives. Sa panibagong week na amin pong haharapin, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, na punuin mo ang bawat ng pagpapala. Guide us, Lord, in every step of the way, every decisions that we are about to make. Lord, ang aming tanong, is this your will? Is this your will? Does this glorifies you, God? Because, Lord, ang hangarin namin ng aming mga buhay ay laging maging kaaya-aya sa iyong harapan. Thank you, God. And we believe that greater things are about to come in our lives, in our family, in our careers, in our jobs, in our studies, Lord. Greater things are about to come because that is your promise, God. Your promise is abundant, Lord. Your promise is everlasting. Your promise is that a successful future will be vested upon us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa ating pong pagtatapos, ating pong awitin ng The Lord's Prayer. And the fellowship and the presence of the Holy Spirit be upon us. We thank you, God, and we honor your precious and mighty name, our mighty Savior. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord and God bless you all po. See you po sa ating mga gawain. At bago po tayo